of the nation. Nahulog mula sa pickup truck ang lalaking senior citizen na yan. Pumailalim pa ang kanyang ulo. Papunta sana siya sa construction site nang maaksidente. Hindi raw namalaya ng driver na nahulog ito. Nagpapagaling na siya sa ospital. Pinakawalan na ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda na nakulong dahil sa kasong syndicated estafa. Ibinasura kasi ng korte ang arrest warrant laban sa kanya dahil nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. May report si June Veneracion. Nandito po ako para po ipaalam po. Mahigit isang linggo matapos arestuhin noong November 23 sa isang mall para sa kasong syndicated estafa. Iniutos ng korte na pakawalan ng aktres at negosyanteng si Neri Naig. Nakatanggap ang BJMP Pasay City Jail ng release order ni Neri Naig Miranda sa kanyang kasong syndicated estafa sa RTC Branch 112 Pasay City. At dito inutusan kami to immediately release Ms. Miranda. Pagkumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology, alas 6 ng gabi pinalaya na si Neri matapos isilbi ang release order sa ospital kung saan 5 araw siyang na-confine. Hindi na siya ibinalik sa Pasay City Jail. Ibinasura ni Acting Presiding Judge Ronald Augustan ang warrant of arrest laban kay Neri. Hindi raw kasi naipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay laban sa kanya. Naipadala pa raw sa maling address ang subpoena para kay Neri. Sa Batangas ito isinilbi at hindi sa tunay na address si Neri sa Alfonso, Cavite. Malinaw na paglabag daw ito sa kanyang constitutional right to due process na nagpawalang bisa sa preliminary investigation ng Pasay City Prosecutor's Office. Inutusan din ng korte ang Office of the City Prosecutor ng Pasay na magsagawa ng bagong preliminary investigation. Nagpasalamat ang kampo ni Neri na binigyang halaga ng korte ang kanyang constitutional right to due process. Sa muling pag-imbestiga sa kaso, mabibigyan daw si Neri ng pagkakataong sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Umaasa raw sila na ang re-investigation ang mag-aabsuelto kay Neri sa mga bintang kaugnay ng kasong may kinalaman sa Dermacare Beyond Skincare Solutions. Hindi naman pinagbigyan ng korte ang hilig ni Neri na iurong na ang kasong syndicated estafa. The facts remain na ganun pa rin naman yung kaso. Kaya po hindi ninalify ng judge yung information na kanyang binigay base po doon sa resolution ng fiskal. Bukod sa estafa, nahaharap din si Neri sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulation Code. Ang mga kasong ito may kaugnayan sa umano'y pagiging endorser ni Neri ng Dermacare na hindi rehistrado para mag-solicit ng investment at wala rin tong lisensya para magbenta ng securities. Sa gitna ng issue, naghahain ng panukala si Senador Robin Padilla para protektahan ang mga endorser na nadadamay sa investment scams ng mga brand o negosyong ini-endorso nila. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng taong bayan ang nag-iisang basihan sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Tina Panganiban Perez. Ito ang panawagan ng ilang grupong nagkilos protesta sa labas ng House of Representatives. Ilan sa kanila may hawak na placard, nakahawig ng chichiryang kapangalan ng isa sa mga pumirman sa kanyang acknowledgement receipt para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ang kilos protesta kasabay ng paghahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ng mga nagreklamo ang paglustay umano ni Duterte sa confidential funds ng OVP at DepEd at ang pagtanggi ng bise na humarap sa investigasyon ng Kamara tungkol sa paggamit nito. It's time to impeach the wicked witch of the South. No other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days. Kung sa naunang reklamo ay may 4 na tinukay na grounds for impeachment, iisa lang ang basehan ng ikalawang reklamo. The betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon. And that is for us
one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang naghain ng reklamo na inendorso ng Makabayan Bloc. This impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence. Kahit ang presidente, iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama. Itatransmit raw ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaints sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. Wala pang direktang pahayag hinggil sa impeachment complaint si Duterte na nag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP. Sa Ifugao, nagbigay ng mensahe ang biseng tungkol sa diwa ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang bise, sabay paalala na maging mapanuri sa mga iboboto sa eleksyon 2025. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Ang Armed Forces of the Philippines, wala raw na monitor na destabilisasyon o kudeta sa gitna ng tensyon ngayon sa politika. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May misteryosong liwanag na nasilayan sa kalangitan sa Tagum City, Davao del Norte. La, star? Shooting star doon? La, Diyos ko madato, ang tamig. Namataan niyan bandang 1:00 ng madaling araw at tumagal ng ilang minuto. Nasilayan din ito sa ilang bahagi ng Visayas. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi ito meteor shower o bulalakaw. Hindi rin daw ito mula sa anumang astronomical origin o rocket launch ng China. Pero hawig daw nito sa mga recorded event ng mga debris ng rocket o satellite. Patuloy nilang inaalam ito. Sa Russia, asteroid naman ang nasilayan. Ayon sa European Space Agency, nasa 28 inches ang sukat ng asteroid. Sabi ng mga astronomer, maliit lang ito pero masisilayan kahit malayo. Sa mga gustong maging fit, isa sa inirekomenda ang maka 10,000 steps kada araw. Ano nga bang benepisyo niyan at sapat na ba yan para maabot ang inyong fitness goals? Ang Fit Track Report mula kay Von Aquino. Madalas nakaupo sa opisina ang business analyst na si Joaquin Cordero. Kaya ang goal niya kapag nag-walking, maka 10,000 steps. Ngayon kasi yung average daw para maging fit, daily steps. So, target ko siya. Naka 8,672 steps na siya ngayong araw base sa kanyang phone app. Ang 10,000 steps goal, sinasabing nagsimula sa Japan noong 1964 bago ang Tokyo Olympics. Layo nitong mahikayat na labanan ng lifestyle diseases at makatulong sa weight loss. Naging benchmark siya kasi ginagawa na natin ito everyday. Naglalakad naman na tayo. Sabi ng senior citizen na si Edna Balais, nakakatulong sa kanya ang paglalakad. Para maging malakas ako. Yan ay nakakatulong sa cardiovascular fitness. Ibig sabihin yan kung gaano kalusog ang ating puso, no, at baga. Bakit? Kasi pag ang puso at baga ay malusog, yung puso hindi ka aatakihin. Hindi na nga kailangan pang bumili ng equipment para lang ma-hit ang iyong step goals dahil ang paglalakad maaari ring isama sa iyong daily routine. Kung kaya namang lakarin ng pupuntahan mo, abay maglakad na lang po. Dagdag rin yan sa bilang ng steps. Maghagdan kung kaya. Sa opisina, tumayo o maglakad-lakad sa iyong break. Kung ang habol lang natin is para lang ma-maintain natin yung healthy weight natin, pwedeng 30 minutes. Or kung gusto naman natin
pot burn tayo, pwede nating increase ng 45 to 60 minutes per day. Maaari rin daw dagdagan ng iba pang exercise ng paglalakad gamit ang mga bagay na madalas dala tulad ng water container. Pwede nating i-pump yung arms natin or swing natin yung arms natin so that even yung upper extremities natin or the arms, nagtotone na rin siya. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula bukas, mabibili na ang 40 pesos kada kilong bigas sa ilalim ng Rice for All program ng gobyerno. Bebenta yan sa Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Gayon din sa North Avenue Station ng MRT at Monumento Station sa LRT 1. Yoonjun at Taehoon ng K-pop group na Tomorrow by Together. Nakisali na rin sa trending dance challenge ng isang Pinoy song. The Voice Kids coach at SB19 leader na si Pablo, naka-collab ang Phil-Am rapper na si Easy Meal sa Vibe Manila 2024. First teaser ng Lolong Bayani ng Bayan, inilabas na. Tila regalo yan sa bida nitong si Ruru Madrid na nagse-celebrate ng kanyang 27th birthday. It's an honor na mapagkatiwalaan po ng another, franchise, di ba? Na season 2 na siya. Sabrina Carpenter at Barry Keoghan na paulat na hiwalay na ayon sa source ng isang magazine. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. 21 days na lang, Pasko na. Hitik sa pailaw ang isang pasyalan sa Pasig na nagtatampok din sa kulturang Pinoy. Ang isang bahay naman sa Germany, hindi lang isa kundi 600 na Christmas tree. May report si Von Aquino. Sa pinailawang gusali, bakas ang kulturang Pinoy sa Meralco Compound. May parol, kalesa, jeepney at tricycle. Bida rin ang Pinoy festivals tulad ng Higantes, Ati-Atihan at Maskara. Meter cover din ang bumuo sa 20-foot Christmas tree. Ang Belen at Three Kings gawa sa copper wires ng mga lumang linya ng kuryente. Ang pamilya Adelan bumiyahe mula Las Piñas para masilayan ang Christmas displays. May libreng Christmas train ride din. Masaya kasi yung paikot-ikot. At food bazaar kung saan may bibingka at puto bumbong. Sa Tabaco City, Albay, out of this world ang diskarte. Iba't ibang planeta, constellation, astronaut, spaceship, UFO at robot ang palamuti sa giant Christmas tree. World record naman ang bahay na ito sa Linton sa Germany na may mahigit 600 Christmas tree. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.